We are still in the series, and it's the last Wednesday, and we are in the series of good works and salvation. No? So by tonight, I would like to share to you human works and redemption naman. So human works and redemption. Shall we all stand and let's ask the Lord for His blessings. Lord, without you we can do nothing. Lord, your presence is valued and important, Lord, in this study. We know, Jesus, that all wisdom comes from you and understanding as well. Lord, just like King Solomon, grant us, Lord, a heart of understanding, or an understanding heart, Lord, so that we may understand your word and apply this to our lives, Lord, and becomes a glory for you, Lord. Let the word be established in the hearts of men, and let every precept that we are going to hear, Lord, becomes the principle of our lives, oh God. We thank you, Jesus. Bless us, Lord, as we continue to study your words. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, so as we understand, mga kapatid, last week, nagkaroon tayo ng discussion about the human works, or the good works rather. But tonight, I would like to share about human works and redemption. Ito ay may kinalaman pa rin doon sa ating good works and salvation series, mga kapatid. So as we know na ang work is ordained by God. This is ordained by God. Nung nilikha ng Diyos ang tao, we know the story. At the end of the story, ang sabi ng Lord, they need to work. In Genesis chapter 1 verse 27 up to verse 28 sa King James Version, sabi dito, so God created man in His own image. In the image of God created He him, and male and female created He them. 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth. Work po yan. Subdue it. The work po yan. And have dominion. Work po yan. Over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living things that moveth upon the earth. So God ordained work to man. Dalawa palang tao nung unang panahon. Nag-ordain na ang Diyos ng magtrabaho ang tao. Amen. And this happened because more nung nagkasala ang tao, mga kapatid. And God cursed the ground. Diba? God cursed the ground until the person or the man tilt the ground. Hanggat hindi niya ito binubungkal, hindi siya kakain. Kaya sabi ng Panginoon, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka. So, kakambal na ng tao ang trabaho. Amen. Ulitin ko, kakambal na ng tao ang trabaho. Kaya tayo nagtatrabaho. So, hindi natin kinakailangan ipagtanong yon sa Panginoon, bakit Lord, kung talagang anak mo ko, bakit di mo na lang ako supplyan? Well, at the beginning, that's the plan of God. Pero dahil nagkaroon ng kasalanan ng tao, that's why the ground was cursed. So ang mundo, ang lupa, ay na-cursed. So while we are on earth, we need to work. Kung gusto mong mapunta sa langit, huwag kang magtrabaho. Kasi pag namatay ka, wala kang makakain, wala kang trabaho, mamatay ka, punta ka na sa langit, kung langit ka man. Kung mayroong tamad sa langit, pwede ka makapasok. So di mo sure kung ikaw ay mapupunta sa langit. So, kidding aside, mga kapatid, work was ordained by God. But when it comes to salvation, iba usapan yon. Hindi yon inordain ng Panginoon sa tao. Because man was sinful. Man is a sinful vessel. So only a sinless vessel can work towards salvation. Tanging ang walang kasalanang sisidlan ang pwedeng gamitin para sa kaligtasan. Walang taong ganon. That's why God came. So when it comes to salvation, it's impossible for any human effort
to earn or deserve salvation or redemption for mankind. Impossible for any human effort to earn or deserve salvation or redemption for mankind. Imposible yon. It is written in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, yung ating outstanding text, mga kapatid. For by grace are you saved through faith, and not of yourselves. Not of yourselves. Tao tayo eh. Sabi ng ni Paul, hindi sa inyong sarili nyo makukuha ang salvation. So it's impossible, mga kapatid, as we all know these things, no? It is the gift of God, not of works. Nilinaw niya sa verse 9, not of works. Hindi sa gawa. Ang gawang sinasabi diyan, mga kapatid, is yung you are trying to make any work that results into eternity or contributed eternity. Hindi po pwede yung lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay being balanced by God, being tested by the Lord. Kaya nga sa epistle, mga kapatid, sinasabi doon na yung ating mga gawa ay itetest. Whether ito ba'y nasusunog o hindi nasusunog. Ito ba'y gawa sa dayami, gawa ba ito sa bato, gawa ba ito sa ginto. So, yun ay dinadaan ng Panginoon sa pagsubok. Kaya nga po, mga kapatid, ang tao, when it comes to salvation, it is impossible for him to contribute for the salvation. Only the work of God can do that. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, it says, who hath saved us and called us with an holy calling. Tingnan niyo sumunod. Not according to our works. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. So merong purpose at merong grace ang Diyos when it comes to salvation. Yung purpose na yon, hindi tayo nakapag-contribute doon kahit gaano nating gawin lahat ng ating magagawa. We cannot even contribute in the purpose of God. Or we cannot even contribute salvation for mankind. Hindi po. Tanging ang Diyos lamang, mga kapatid, na makakagawa nun. Everybody say amen? So, it's impossible for human. But we have good works. Again, yung good works na sinasabi natin last week, this is the result of a redeemed people. Mga ligtas na tao. So, salvation comes, and then good works is your result. Hindi yung good works and then magre-result ng salvation. Hindi po yun. Maligtas ka muna. Maintindihan mo muna na you are a sinner and you need to repent of your sins. You need to be washed by the blood of Jesus through water in the name of Jesus Christ. You need to receive the Holy Ghost. Pag nadaan na mo na yung new birth experience, ilista mo man o hindi, i-aim mo, i-goal mo man o hindi, kusang lumalabas sa iyo yung good works. Because good works are just a result of salvation. But if you try to do good things for you to be saved, yun yung human works na sinasabi. Yun yung not of works na sinasabi dyan nung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 2 verse 8-9. Not of works, lest any man should boast. Kaya pag ikaw ay gusto mong maligtas at ang gagawin mo ay gagawa ka ng mga kabutihan, gagawa ka ng mga magagandang bagay para maligtas ka, hindi daw yan na magbibigay sa iyo ng kaligtasan. That's impossible. Kaya alam niyo, mga kapatid, hindi pinahirap ng Diyos ang salvation. Ang ginawa lang ng Panginoon sa atin is just to accept Him, believe Him, and repent of your sins, and follow His command. Wala ka ibang gagawin. You don't need even to bring kalabaw, baka, kalapati para sunugin, mga kapatid, nung unang panahon. Hindi mo na kailangan gawin yun. All you need to do is to repent of your sins, be baptized in the name of Jesus Christ,
receive the Holy Ghost, and then live a holy life. So, whether you like it or not, ang magiging bunga mo ay good works. Amen. So, hindi na pinahirap ng Panginoon. Kasi kung good works lang ang gagawin, mga kapatid, para maligtas ang tao, maraming lugi. Paano yung mga walang kakayanan na gumawa ng mabuti? Kung ang pagpapatayo ng ganyang kalaking simbahan ay magbibigay sa iyo ng 100% na kabutihan, di pasok ka na sa langit. Di lahat ng mayayaman, pasok sa langit. Lahat ng may pera, pasok sa langit. Paano naman yung mga pobre na hindi man lang makabili ng kanilang sariling pagkain o makapagpatayo ng sarili nilang bahay? Di na sila makakagawa ng 100% na kabutihan. Wala na sila sa langit. Kaya sabi ni Paul, not of works, lest any man should boast. Kasi pag ang tao may nagagawa, yumayabang. Not of works, lest any man should boast. Wag daw o hindi daw ang gawa. Tayo naligtas, hindi sa gawa. Kasi daw, ang tao ay magmamalaki. Kaya para wala tayong may pagmalaki sa Panginoon, ang ginawa ng Diyos, walang tao na maliligtas sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ulilinawin ko mga kapatid, baka nalilito kayo. Iba yung ikaw ay may ginawa o may ginagawa para maligtas ka. Iba naman yung ikaw ay may ginagawa dahil ikaw ay ligtas na. Magkaiba yung may ginagawa ka kasi gusto mong maligtas. Iba naman yung may ginagawa ka dahil ikaw ay ligtas na. Yung gawa mo ay bunga na lang ng kaligtasan mo. Iba naman yung gumagawa ka na mabuti kasi gusto mo maging bunga ay ligtas ka. Hindi, magkaiba po yun. Nakuha po ninyo mga kapatid ha. So maliwanag po yun. So, even in Titus chapter 3 verse 4 hanggang 5. Titus chapter 3 verse 4 hanggang 5. But after that the kindness and love of God our Savior toward men appeared. Verse 5, tinan nyo. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Tinan nyo sumunod. According to His mercy, ano yung mercy na yon? By the washing, ano yon? Baptism yon. Washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Holy Ghost baptism. Biyaya ng Diyos yun, na tayo ay mabautismohan sa Kanyang pangalan. Biyaya ng Diyos na siya'y mamatay sa krus, ang Kanyang dugo ay pantubos sa ating kasalanan. Biyaya yun. Biyaya rin na tayo mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng true faith, by grace, through faith. Everybody say amen. So not by works of righteousness. Kaya kahit na, hindi ako talaga nagsisinungaling. Talagang ayaw ko talaga nagmamarites. Ayaw ko talaga naninira ng tao. Well, maganda yung ginagawa mo, pero kung yan ang paniniwala mo para ikaw maligtas, hindi yan qualified. Kasi work of men yan. Pero baligtarin mo yan. Pagkatapos mong ikaw ay mag-Shopee, Shopee tuloy, ano ba yun? Salamat, Shopee. Okay. So pagkatapos nating maligtas, mga kapatid, automatic na tayo ay magkakaroon ng good works as the fruit. But if there is one work, kung meron daw pong gawa, if there is one work of salvation that qualifies, it is the work of Jesus Christ. Jesus Christ came from heaven. He manifested in the flesh. Kung meron daw gawa, kaya ang Diyos meron dalawang nature, human nature at saka divine nature. Kaya kung pag-uusapan ng gawa ng tao, Jesus Christ also was in the divine nature and man a human nature. So kung may pag-uusapan ng gawa ng tao para mag-contribute ng kaligtasan, walang ibang gawa kundi gawa ni Kristo. Everybody say amen. That's why it is written in John chapter 17 verse 4. Sabi niya, I have glorified thee on earth, sabi ni Jesus Christ. I have finished the work. Tinan nyo sabi niya, may work siyang tinarap, mayroon siyang work, may human work siyang ginawa. May human work siya.
I have finished the work which thou gavest me to do. So, in his role as Savior, and part of that role is mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo ay ipantubos sa makasalanan, mga kapatid. That human role is the only qualifies as human work. Because when we say human, it has blood, bones, diba? It has flesh. That's why Jesus Christ came in the flesh. Because He need to finish the work. Kaya nga sinabi niya yan, mga kapatid, sa John chapter 19, verse 30, nang sabi niya, it is finished. Ano yung finished na? Yung work, it is finished. And He bowed His head and gave up the ghost. Mayroon siya, mga kapatid, work na gagawin o ginawa. So kung mayroon pong qualified, mga kapatid, na tao o gawa ng tao, walang iba kundi gawa lang ni Kristo. Nakukuha po ba ninyo, mga kapatid? It's basic. We know this. Alam nyo na ito. But I need to refresh our mind tonight. Because what we are talking about is human works and redemption. So Jesus Christ, once He became human. In His manifestation, He manifested in the flesh of human. Nakukuha po ba ninyo, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? So, tandaan po ninyo, ang laman ni Kristo, mga kapatid, is a human flesh. So, lahat ng gagawin niya, mga kapatid, is a work of man. Pero yun lang, tanging yun lang. Bakit kaya, pastor, siya lang? Kasi yung sinless vessel siya eh. Yung sisidlan niya, yung flesh niya, it knows no sin. And it never sinned. Talaga, pastor, never nagkamali, never nagkasalanan ng flesh niya? Yes. Kasi kung may pagkakataon na siya'y nagkasala sa kanyang flesh, he is not qualified to be the Redeemer. Kasi dugo ng isang taong walang kasalanan. Kung nagkasala sa at one point, hindi na qualified yon. Kaya, yung beginning ng process na ginawa ng Panginoon sa kanyang manifestation is, He came through a virgin. Walang contact ng tao. Hindi kumpleto ang process ng humanity. Hindi kumpleto ang process ng delivery of child. Bakit? Kasi the seed itself did not came from man. The seed came from God. Kaya nga nagdalawang isip si Jose. Kaya ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot. Ang ipinaglilihi ni Maria ay sa banal na Espiritu Santo. Basahin niyo yung Book of Matthew at Book of Luke. 2 beses inulit ng anghel sa kanya, it came from the Holy Ghost. It is the Holy Ghost. Kaya doon lang nabigyan ng assurance si Joseph, mga kapatid. And he accepted Mary. Amen. Kaya for many years, yung pinapangaral ko tuwing Pasko, si Joseph napapanggit ko, di ba? Palagi niyo balikan niyo yung mga sermon noong nakaraang taon. Pag Pasko, si Joseph. Kasi, siya yung binibigyan ko ng diin kasi siya yung inaccept niya yung challenge ng Panginoon At mapansin niyo si Joseph, mga kapatid, hindi na nabanggit after na maipanganak si Jesus Christ at nung lumaki na si Jesus Christ, 12 years old, na nagpipreach doon sa temple, yun ang huling-huling mababasa niyo tungkol kay Joseph. Tapos noon, hindi mo nakita sa eksena si Joseph. Sa wedding in Cana, si Mary na lang ang kasama niya. Dapat kasama doon si Joseph, di ba? Pero wala na. Si Jesus Christ palagi ang nangunguna kasi si Jesus Christ nang tumatayong breadwinner noong time na yon. Kasi nung unang panahon, pag ikaw ay panganay at nawala na yung tatay mo, ikaw na tumatay yung tatay ng pamilya. So, breadwinner siya. Kaya mapansin nyo, work siya ng work. Naging karpentero siya kasi kung ano yung tatay niya, naging karpentero din siya. Yun yung pamumuhay nila noong unang panahon. Nakukuha niyo, mga kapatid. Pero, as time goes by, mga kapatid, mapansin mo na wala sa eksena si Joseph.
Kaya mayroon talagang purpose ng Panginoon. And, pero may mga kapatid si Joseph, of course. Si Jesus Christ, sa mama niyang si Mary, tsaka sa papa niyang sa foster father niya. May mga kapatid siya, mga kapatid. So, again, let me go back here, that believers are led to perform good works by their faith. Impossible for a person na maligtas tayo, and yet wala tayong good works. So, we are being led by our faith. Ang nagtutulak sa atin para tayo ay magkaroon ng good works, it's not because of the religion. It's because of faith. Again, faith is something that requires commitment even without evidences. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, ibig sabihin, ang faith ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Nakukuha po ba ninyo, mga kapatid? So, pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, maniniwala ako sa iyo kung gagawin mo ito. Lord, kung talagang totoo ka, gawin mo ito. Hindi faith ang tawag doon. Hindi faith ang tawag doon. Kasi, pag sinabi mo, Lord, maniniwala talaga ako sa iyo kung ang magulang ko, i-convert mo. So, hindi faith ang tawag doon. Kasi yung faith is believing though you don't see what you believe. Naniniwala ka na sa likod ng pader na ito ay mayroong bahay. Though you don't see it, but you believe. Yun ang faith. Sabi diyan, believers, tayo mga mananampalataya, are led, tayo ay natutulak o pinangungunahan na gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So kung ang tao may pananampalataya, kung ang tao may faith, kusang mayroong mabuting bagay na lalabas sa kanya. Kaya hindi mo, ay, nagawa ko yun, ang bait ko naman. Believe ako sa sarili ko, biruin mo, pastor, nagawa ko yun. Magtaka ka pa? May faith ka? Kapag ikaw ay totoo sa pananampalataya mo, kusa siyang lalabas. Amen? Kung nananampalataya ka na the Lord will supply your, sino naniniwala na the Lord will supply your need? Amen. We all believe. Ba't ka nandadaya? Ba't ka nanlalamang? Diba? May mga tao nanlalamang kasi takot mawalan. Gusto mas marami yung kanya. Kung ang faith mo is God will supply your need, hindi ko kailangan manloko. Hindi ko kailangan manggancho. Nakukuha niyo, mga kapatid. Kaya yung good works, automatic siya nangyayari. Because of your faith, because of your belief. Amen? Amen? So, i-connect nyo sa everyday life natin, mga kapatid. Whatever you experience in life, i-connect nyo sa faith nyo. Mapansin niyo, mga kapatid, yung ibang tao kahit inaapi na, hindi lumalaban. Sinisiraan, hindi lumalaban. Hinahayaan. Bakit? Tanungin mo kung bakit sa kanya. Isasagot niya, because God is the one who will take revenge. Faith yun. Ang Diyos ang gaganti, bahala ng Diyos sa kanila. Pananampalataya ang tawag doon. Kaya hindi dahil sa, ba't ko nagawa yun? Ang galing ko naman. Hindi. Kasi may faith ka. Kasi may belief ka eh. Kasi kaya kusang tanong, bakit yung iba pastor hindi nagagawa? Ay baka hindi totoo yung faith nila. O baka hindi sila totoo sa faith nila. Ulitin ko, hindi ako magsasawang ulitin, hanggat hindi mo nare-realize yung relevance ng faith mo sa buhay mo, hindi ka seryoso. Kaya nagiging seryoso lang yung tao kasi nakita niya na yung kahalagahan nito sa buhay niya. Diba? Ini-illustrate ko pa sa inyo, damit. Ba't ka nagdadamit? Kasi na-realize mo yung importance nito. Sige, huwag kang magdamit. Di alam na namin, walang halaga sa kanya, hindi siya naniniwala sa damit. Walang kwenta sa kanya ang damit. Nakukuha niyo ibig sabihin?
Ganon din ang pananampalataya. Kaya ang tao seryoso, kaya ang tao faithful, kaya ang tao committed, because of she or he knows the relevance of his faith sa buhay niya. Naintindihan niya talaga, wow, ito talaga yung ito talaga ang faith ko. Pag sinabing faith, walang pwedeng kumontra doon. Faith nga eh. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Halimbawa, pag sinabi ko na, ito'y kulay asul. O sabi ko na, kulay puti ito. Sabi, hindi, asul yan. Hindi, faith ko to eh. Kulay puti ito. Pag faith ang ginamit, walang pwedeng kumontra. Faith nga yun eh. Kasi it does not require evidence. Hindi, kulay kulay asul, tinan mo maigi yung kumpa. I don't need that evidence. Katabihan niyo pa ako ng kulay asul dyan na pintura o ano. I don't need those evidence. Bakit? Faith does not require evidence. Ito na lang. May Diyos ba? Meron. Nakita mo ba? Kaya maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Mga atheists. Kasi they don't see it. Kaya mga atheists, mga kapatid, tanungin mo sila, do you believe in God? No. I don't believe in God. So, rationalism yon. Because you believe only supported by evidence. So, kung ikaw ang atheist, ang tanong sa'yo ay, what support, what evidence you can give that God does not exist? That God does not exist. Kung ikaw ay hindi naniniwala dahil wala kang ebidensya, okay, sige, anong ebidensya mo na masasabi mo sa akin? Pakita mo ebidensya mo na walang Diyos. Wala siya mapakita. Nakukuha niya ibig sabihin, yun yung mga tanong mo sa kanya. Kung hindi ako naniniwala sa Diyos, di ako nakikita. Okay, sige. Doon tayo sa nakikita mo. Sige, lahat na nakikita mo may ebidensya. Sige, patunayan mo, may ebidensya ka ba na walang Diyos? Hindi niyo mapapakita yun. Hindi kasi yung yun eh. Alam mo na, kalawakan, nagbanggaan, mga nagkaroon ng unggoy, ganyan. Ganun ba? Even science tells us that it's impossible that the universe can be in orbit or in a line or in order without force that holds them. Science yun, ha? Imposible daw na yung ikot ng mundo at ng araw at ng buwan at ng Saturn, ng Pluto ay may access at mayroong in order kung walang puwersa na nag-rule dyan. Imposible. Kasi pag tinanong mo, ano yung force na yon? Hindi nila may paliwanag. That's God. Kaya sabi doon sa aklat ng Corinthians ba yun? Ng mga Grego, nagtayo sila ng isang rebulto to the unknown God. May isang rebulto doon na hindi nila mapangalanan. Sabi ni Pablo, si Jesus yan. Hindi niyo mapangalanan, yan ang Diyos na nag-iisa. Yan ang makapangyarihang Diyos. Yan ang nag-iisang Diyos na hindi niyo kilala. Sino yung mga Grego? Yung mga Greek mythologists, sila yun. Naniniwala silang may Diyos. Pero hindi nila mapangalanan. Pero sabi ni Pablo, si Kristo yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, may faith ka, it leads you to good work. Kusa yan. Pansinin nyo, mga kapatid. Basta yung faith mo, committed ka sa faith mo. Yung iba, faithan lang di ba? Pag linggo lang may faith, pag wala. Kaya, mga simple mga bagay, mga kapatid, na binabanggit natin na magbibigay sa atin ng unawa. So, in James chapter 2, verse 14, what do it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Ibig sabihin, ina-expect ng Diyos na kapag ang tao may faith, may works.
Amen? So kung may faith ka, may works ka. Pero kung puro lang work at wala kang faith, pangit naman yon, hindi pa pwede yon. Pero kung mayroon kang faith, napakalaki ng pananampalataya pero wala ka namang ginagawa, what do it profit, my brethren? Anong pakinabang? Sabi ni Paul. Ay ni James, anong pakinabang? Kaya, pansinin natin, maigi mga kapatid, na meron talagang trabaho, meron talagang work na lalabas sa atin. May human works. May good works na lalabas sa atin because we are saved by God. Pero we need to watch out the fruit of our faith. Hindi lahat kasi ng bunga, hindi lahat ng gawa ng pananampalataya tama. Ba't yung mga faith healer, healer sila. May pananampalataya din sila, di ba? Yung mga manggagaway, mga tawag diyan, albularyo, mga doktor kwakwak, mga mangkukulam. Pag naniwala ka, pansinin mo, totoo. Di ba? Naniniwala kaya sabi, Pastor, kinulam ako. Diyos ko po, may Holy Ghost ka, paano ka nakukulam? May Holy Ghost ka, paano ka makukulam? Kaya kayo mga naniniwala na pupunta pa sa Quiapo, magpapahula pa. Tumanggap ka ng banal na Espiritu Santo, kailangan mo ng hula. Yung mga nanghuhulangan, hindi nila mahulaan sa sarili nila eh. Manghuhula pa ng iba. Hulaan nila kung lalabas sa sweepstakes, tumaya sila. Maniwala pa ako. Diba? Logic mga kapatid. Kaya kung tayo mga kapatid, let's watch out. Kasi hindi lalabas sa atin. Kung talagang may faith ang tao, okay, baliktarin natin. Ano ang nagiging gawa ng tao as bunga ng kanyang faith? Doon mo malalaman whether he is in good faith or in bad faith. By their fruits palagi, di ba? You will know them by their fruits. Sabi ni Jesus Christ, makikita nyo yung hindi pwedeng magbunga. Okay, basahin natin. Matthew chapter 7, verse 16. 7:16 na Matthew, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit. Mabuting puno, magbubunga ng mabuting bunga. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring malakas magsabi ng pananampalataya, tinamong bunga niya, mga kapatid. Di ba? Meron nga tayong, ano yung kanina, nabasa? Ano yung nabasa mo, Star Pans, kanina? Bakit daw, tapos ang sagot, okay lang. Si Angel nga, masama ugali. Ano yung sabi kanina? Ha? Bakit si Joy malungkot? Okay lang daw. Kasi si Angel nga masama ugali. Hallelujah. Ano ba naman yung mga... Bakit daw si Joy malungkot? Pangalan lang naman yun, mga kapatid. So, tama din naman yun sa pananampalataya mo. Kung talagang joy yung tinanggap mo, di ba the fruit of the Holy Spirit is joy? Pero makikita mo siya, nuk-nukan ng lungkot ang buhay niya. Kung talaga naka-receive ng Holy Ghost yan, kasama ang kagalakan. Nakikinig ba kayo? Tawa kayo ng tawa. Kasama ang kagalakan sa tinanggap natin. Amen? So, hindi ko lang alam siya kung naranasan ninyo yung mga kapatid na sobrang lungkot, sobrang negative ng sirkumstansya, talagang naiiyak ka, kahit hindi mo ipikit mata mo, kusang tumutulo ang luha mo sa sobrang lungkot mo, pero sobrang bigat na nararamdaman. Pero mapansin mo, sa loob-loob mo may kapayapaan. At yung kapayapaan ay nag-uudyok sa'yo na i-cheer up ka niya. It's the Holy Ghost. It's the the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Yung joy, fruit yun ng banal na Espiritu eh. So yung joy na binigay sa atin ng Panginoon, strength ng Panginoon yun, strength natin yun. Kaya iba ang joy sa happiness. If you have new shoes,
you are happy. But even without new shoes, you can have joy. Joy is different, mga kapatid, because luma o pangit, masikip o hindi, may kagalakan. Masikip ba? Bagay? Andun yung box, Brad. Gusto mo? Bago. 1.5 lang to. Ay, 1.5. Sorry. Hindi. Happiness is different from joy. I can be glad, I can have joy, even I don't have new shoes, mga kapatid. Kasi joy comes from God. Yung talaga nagagalak ka, yung sa kaibuturan ng iyong puso. Amen. So, dito sa binasa natin, yung word na corrupt, sa Greek yan ay sapros. Ibig sabihin, nabubulok. Ibalik mo doon sa verse 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree. Ang corrupt tree, ibig sabihin ng corrupt, rotten, nabubulok, or worthless. Worthless spiritually or literally. Walang kwenta. Or nabubulok. Neither can a rotten tree bring forth good fruit. Sinimplihan ng Panginoon. Kung bulok na yung puno, alangan naman magkaroon ng magandang bunga, ay bulok na nga yung puno. So yung sinasabi ni Kristo, kung bulok yung tinanggap mo, bulok yung lalabas sa iyo. Kung maganda yung tinanggap mo, maganda yung lumalabas sa iyo. Eh, ganda-ganda na itsura mo, bulok lumalabas sa bibig mo, bulok yung ugali mo, bulok yung prinsipyo mo. Hindi ibig sabihin totoo, bulok yung tinanggap mo. Kaya, sabi ni Kristo sa bandang uli, sa verse 20, doon ka tumingin sa bunga. By their fruits, you shall know them. Sabi ni Jesus Christ. Kaya tayo, mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating bunga. Kusa yan. Hindi mo siya pwedeng itago. Hindi mo siya pwedeng itago. Napapansin yun. Ba't siya ganun? Ang sama talaga ng ugali niya. Hindi ba ganun tao yung mga masama ugali? Meron akong napanood sa Facebook, mga kapatid. Sino nga yung kaibigan nating yung babaho bibig? Sino yun? Oo nga siya nga yun. Oo. Tuwing mayroon siyang nakakalimutan, sumasama ugali, sabi sa kanya ng kaibigan niya, ba't ganyan kasama ng ugali mo? Tuwing may nakakalimutan kasama ng ugali mo. Ganun. Mag-ingat tayo. Kasi ganun lang kasimple, pero lumalabas kung ano talaga tayo. Bulok ba tayo o magandang puno? Well, lumalabas sa bibig mo, pangit. Pwede mo naman sabihin na, sino nga yung kaibigan natin na madalas ating kasama? Huwag mo na sabihin yung negative. Kasi parang yung parang ang ginagawa niya na lang is naghahanap siya ng negative sa tao at yun ang gagawin niyang landmark niya sa tao para matandaan niya. Sino nga yung kaibigan natin? Yung parang bulkan ng pinagsabugan ng yung mukha, yung tabingi yung sama ng ugali, mga kapatid. Huwag kayong ganyan. Huwag tayong ganyan, mga kapatid. Makikilala tayo sa ating bunga. Nakakahiya, mga kapatid, no? Siyempre, yung tao nakakarinig sa'yo, pangit para ugali nito. Kaya lalayo sa'yo yan. Kaya pansin niyo, kung wala nakikipagkaibigan sa inyo, baka ganyan kayo, mga kapatid. Everybody say amen. So, wag po natin gagawin yun, mga kapatid, ha? Amen. Kasi mababaliwala, magiging vain yung mga ginagawa natin, mga kapatid. Meron dito sa Matthew chapter 15, meron binanggit dito, mga kapatid, sa verse number 8 hanggang 9, si Jesus Christ. Sabi niya, "These people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips. But their heart is far from me. But in vain." Tingnan niyo sumunod, But in vain. Ang original word niya sa Greek is fruitless. Walang bunga. But in vain.
They do worship me, teaching for doctrines the commandments of man. In vain, worthless, fruitless, walang kwenta, walang bunga yung kanilang worship. Walang bunga. Mga kapatid, nag-worship na ito ha. Ang pinag-uusapan na dito mga kapatid, yung tao na nag-open ng mouth niya at ino-honor si Lord, pinupuri. Pero sabi ni Lord, walang kwenta, walang laman, bulok yung lumalabas sa bibig niya. In vain, they do worship me. Eh tanong, lahat ba ng worshiper are righteous? Look at that word. That came from Jesus Christ. Sabi niya, in vain, they do worship me. So, nag-worship. So, anong distinction? Para masabi na ang tao, yung ginagawa niya is not in vain. Para yung tao masabing totoo yung kanyang ginagawa. Anong distinction? Bunga. Kaya hindi ako believe mga kapatid. So, magandang makita yung mga tao na pag tumalon talaga sa Panginoon, napakataas. Oh, revival. Pero aside from that, tingnan mo doon mga kapatid sa buhay. Kaya kung maturity yung pag-uusapan mga kapatid, it's not about dancing, shouting, crying. Hindi na yun ang pinag-uusapan kasi magiging basic na yun sa tao. Sa ating mga believer, basic na yan eh. Na mapuspos tayo, basic na magpuri tayo, magtaas ng kamay, sumamba, basic yan. Pero hindi na yun ang pinag-uusapan pag pinag-uusapan ng maturity. Bunga ang usapan. Pakinangan ng bunga, mga kapatid. Amen. Pero huwag nyo namang asahan din yung mga bago na makita nyo kagad mangning-ning yung bunga. Minsan may mga tao naman na naging mapanghusga. Ayun, pag mapanghusga ka, kitang-kita mga kapatid. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sayang yung worship, bulok pala sa harap ng Diyos. No? Kaya ang sarap. Kaya pala, di ba sinabi niya, kung ikaw ay may kaalit, iwan mo sa altar ang iyong handog, balikan mo yung kaalit mo, makipag-ayos ka. Bago ka bumalik sa altar at saka mo ihandog yung handog mo sa Panginoon. Kasi magiging baliwala, ipilit mo man, okay lang, pero hindi tanggap ng Diyos. So bunga pa rin mga kapatid. Bunga pa rin. Kaya sa mga taong mapagpakumbaba, umaamin ng kasalanan, humihingi ng sorry, yung bang konting bagay, nanghihingi siya ng sorry. Yan yung mga tao, mga kapatid, na pansinin mo, pag yan naglumago, nag-mature yan, tinuloy-tuloy niya yung ganong ugali, mapansin mo yan mga kapatid. Maganda ang bunga niya. Yung worship niya, pinakikinggan sa langit yan. Imagine mo na lang mga kapatid, using this word, using that verse. Ang Diyos parang paglinggo, di ba, nagpupuri tayo parang chinecheck. Root? Okay. No. Yes. Iniisa-isa ng Diyos. Lumalabas na yung worship is not really accepted. Yung binigay ni Cain at binigay ni Abel, parehas naman worship yun Pero ba't merong hindi tinanggap si Lord? So yun ang fact na merong hindi tinatanggap si Lord at may tinatanggap si Lord. At sinabi niya pa dyan, in vain they do worship me. Yung in vain mga kapatid, fruitless, walang kwenta, baog, empty. Walang kwenta kay Lord. Nakakalungkot mga kapatid. Pero, so, magmula ngayon, mag-iisip na tayo bago tayo magtaas ng kamay, bago tayo umawit sa Panginoon, mag-perform ng duties natin sa simbahan. Mag-iisip na tayo, in vain ba ito? Ikaw makakasagot niyan. Maring ako, nakikita ko, okay naman ginagawa niya, okay naman siya. Maaring magkakamali ako, pero ang Diyos hindi. Kaya talagang mahalaga, yun mo yung paglinggo, mag-devotion dito mga kapatid. Magpalinis muna, magpakondisyon muna sa Diyos. Kung hindi man, bago umalis ng bahay, mag-pray kayo, magpakondisyon kayo sa Panginoon. Kasi magsasamba ka, punta ka sa simbahan, sasamba ka, tapos sabi ni Lord, ekis ka. Ekis. No, hindi ko tanggap yan. Bakit? You're living in bitterness. Diba?
Kaya, ngayon, naiintindihan natin mga kapatid, paunti-unti, it's not really easy. It's not just going to church, sitting in the pews, upo ka lang dyan, papainit ka ng mo dyan sa upuan, tatayo ako. Tapos uwi, nagsimba na ako. Hindi yun, mga kapatid. Ang tanong, yung bang ginawa mo sa loob ng simbahan, tinanggap ba ng Diyos? Yung bang in-offering mo, tinanggap ba ng Diyos? Pansinin nyo, pagdating naman sa offering, di ba, yung babaeng balo, tsaka yung mayaman, chine-check din ni Lord. Grabe si Lord, mga kapatid. At talagang kanyang tinignan ay yung treasury. Kasi nandun yung motive, mga kapatid. Basang-basa ng Diyos yung motive. Pera. Daling mo. Na-offended na nga. Kasasabi lang eh. Wag nating gawing, actually, it looks like complicated. Kasi hinihimay natin. Pero kung i-share ko sa inyo ito ng normal lang, hindi na natin masyadong palalimin, ay okay lang. Lahat happy. Pero hindi na study yun. Hindi na Bible study yun. Bible reading. How to make sure that what we do is not corrupted? How to make sure that what we do is not rotten? 1 Corinthians 15:58. Ito ang sagot. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not empty. Your labor is not empty in the Lord. In vain yan eh, yung empty. Steadfast. Di ba? Tinuro ko nung nakaraan. Ano nga yung steadfast? Tignan nyo, katuturo na nakaraan. Ha? Yung, tawag dito, firm. Staying. Di ba? Steadfast. Continuing, staying. Unmovable, of course, yung hindi yung palipat-lipat ng pananampalataya, paniniwala. Abounding, ano yon? Abundance yan, di ba? Abounding. Sinabi ko nung karang, with excess. Yung ginagawa mo kay Lord, wag yung, okay na yan. Nalinis ka ng upuan, okay na yan, malinis na yan. Nawalisan ko, okay na yan. Yung tugtugan, okay na yun. No, sabi abounding. Ano yung abounding? With excess. Ibig sabihin, higit pa doon sa okay na yun. Higit sa standard, yung ating ginagawa dapat. With excellence palagi. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, lahat ng ginawa mo, pag may tatlong virtue na ito, steadfastness, unmovable, and always abounding, sabi niya, your work is not rotten. Your work is not empty. Your work is not in vain. Yan lang ang tanging paraan para manatili, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, what Paul also shared is, he disciplined himself. Dinidisiplina ni Paul ang kanyang sarili. Kasi, ayaw niya na yung ginagawa niya, one day, paliwala. Amen. Amen. Alam niyo, nalulungkot ako, mga kapatid. May mga tao, alam niyo naman na ito may mga tao, mga kapatid, they started very well, very good. Pero at the end of, wala pa sa finish line, mga kapatid, napagod, tumigil. Tumalikod, bumalik sa kanyang inumpisahan. Okay lang sana kung tumigil ka pero huwag ka lang bumalik. Kasi, mag-uumpisa ka ulit doon. Alam niyo, nalulungkot ako, mga kapatid, may mga taong gano'n nakikita ko, tumigil sila, bumalik sa pinanggalingan. Parang sabi ko, sayang lahat. Diba? Pinunta ka sa simbahan, ilang taon ka, aga-aga mo palagi sa simbahan. Faithful ka pa sa giving. Pagdating ng konting bagay, natisod, umalis, lumayas. Tumigil. Sayang. Hindi lang napalakpakan, nagalit. May ganun, mga kapatid.
Nagalit sa akin. Pastor, lahat pumalakpak, ikaw lang hindi eh. Pero pansin nyo, nangyari yun dito sa simbahan. Hindi ko sasabihin kung sino. Pero pag pinilit nyo ako, sasabihin ko rin. Oh, pag babae, nung binisita ko sa bahay, ba't di ka na nagsisimba? Pastor, lahat pumalakpak, ikaw lang hindi. Ay, grabe mga kapatid. Sabi ko, may mga taong gano'n. Kasi Paul, alam niyo mga kapatid, ang palagi niyang ginagawa, ang kanyang dinidisiplina hindi ibang tao. Sarili niya. Yan si Paul. Yan ang magaling na Kristiyano mga kapatid. Ang dinidisiplina niya, sarili niya. Now, ito naman ay karamihan ng mga leaders dito. Ang disiplinahin natin, hindi yung tao actually, kundi sarili natin. Kasi when people see us as a leader, a disciplined leader, sila mismo mahihiyang gumawa ng mali eh. Kasi nakikita nila yung leader nila disiplinado. Kaya sila mismo magdadalawang isip gumawa ng kabalastugan at ng mali. Kasi alam nilang madidisiplina sila dahil ang kanilang sinusunod, disiplinado. Kaya nga sabi ni Paul, ako, mini-make sure ko na yung preaching ko ayos. Kasi baka mamaya, in vain pala yung ginagawa ko. Tingnan niyo mga kapatid. 1 Corinthians chapter 9:27. I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Alam niyo yung word na cast away? Not approved. Paul na yan ha. Sabi niya, dinidisiplina ko ang sarili ko. Kasi, baka pag hindi ko na disiplina, kakapangaral ko, hindi pala approved ng Lord yung pinapangaral ko. Ganun siya, mga kapatid. Very sensitive si Paul when it comes to spirit, yung ugali. Pansinin niyo, siya lang ang nakapagpaliwanag sa Book of Romans. Basahin niyo ang aklat ng Romans, mga kapatid. Siya lang ang nakapagpaliwanag tungkol sa internal condition ng tao. Yung panloob. Kaya nga nasabi niya, di ba, gusto kong bumait pero di ko magawa. Siya yung nagsabi nun eh. Gusto kong gawin yung mabuti pero masama yung nagagawa ko. Siya lang ang nakapagpaliwanag ng maayos nun. Kasi very sensitive si Paul when it comes to attitude. Amen. Kaya nga doon niya pinangaral yung mga kapatid, yung sa Corinto, di ba, yung tungkol sa buhok. Hindi pinangaral sa ibang mga simbahan niya na tinayo. Alam niyo kung bakit? Kasi nung panahon na yon, doon sa Corinto, ang merong ang tawag dito, merong dispute, merong pagtatalo tungkol sa babae, sa leadership ng babae at lalaki. Di ba? Ayaw niya nga, di ba, pag-aralan ng babae ay tumahimik. Bakit? Nung unang panahon, kasi, hindi nga, kasi sa simbahan na yun, may dispute ang mga babae. Kasi sinusunod nila yung relihiyon ni Jezebel. Dominant ang babae sa panahon ni Jezebel. Sumusunod yung mga tao doon. Kaya nakikita ni Paul sa loob ng simbahan. Kaya tinuruan niya, mag-aralan, manahimik ang babae. Pero hindi siya manahimik sa pangangaral. Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid. Kaya pansinin niyo maigi, hindi yan kaya kung yung mga tao, mababaw tayo sa pananampalataya natin, sa pag-aaral, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, madali kang madaya ng mga ganyang turo. Madali kang madadaya ng mga ganyang turo. Kaya if you have confusion, call me. Talk to me. Hindi yung kaninong radyo ka, nakikinig, kay sinong mga sa TV. Ay, oo nga, mali si pastor kasi ito. Harapin mo muna ako. Mag-usap muna tayo. Ako, pastor mo eh. Pakita ko muna sa iyo ebidensya na ang iyong pananampalataya ay totoo at tunay. Hindi tayo nagtuturo dito ng biro, mga kapatid. Si pastor talaga nagbibiro, puro ang babae namin. Naku, kailangan mahaba ang bukit. Papatulan ko nga ito, tingnan ko may magawa siya. Wala akong magagawa. Kaya ka hindi seryoso sa buhok mo na yan. Ewan ko ba, bakit buhok nyo ang pinupuntirya nyo? Buhok nyo sa ilong na lang pinupuntirya nyo, putulin nyo dyan sa gawa. Bakit talaga buhok nyo talaga pinupuntirya nyo? It's an act of rebellion. Narinig nyo yung sinabi ni Pastor Medel sa YLTS? It's an act of rebellion.
Pag ang babae, mga kapatid, tumalikod sa Panginoon, anong unang binabanatan? Buhok. Kasi nung unang panahon, talagang rebellion kasi. Pag ikaw nagpagupit, nagpakalbo ka o nagpagupit, ahit ka, noon, it's an act of rebellion. It's an act of slavery. Oo. Sa lalaki, okay lang yung Brad. Okay lang tayo. Sinay ba? Okay lang sa akin mga lalaki yan. Kaya bakit ganun? Kasi, diba? Tinan nyo ha mga kapatid ha. Okay, I don't mean anything, pero just observe. Mayroon kang performance dito sa simbahan. Asher ka maari, singer ka. Durugista tuloy. Ano? Musikero. Nasa isip ko, durugista eh. Madurugista. Ano ba yan, Lord? Grabe naman yun. Oh, nagpe-perform ka dito, singer ka, ano ka man. And then, at one point, hindi ka sumusunod sa kabanalan. Sabihin na natin, sa babae na lang. Okay. Sa buhok ninyo. Tumatayo ka dito, nagpe-perform ka, yan ang buhok mo. Ang buhok mo ay lambong, sabi ni Paul. Ang lambong sinusuot mo yan kasi binibigyan mo ng honor yung head mo. Ang head ng babae ay lalaki. At ang head ng lalaki ay si Kristo. Pag mahaba ang buhok ng babae, lambong nyo yan. The more na mahaba ang buhok mo, binibigyan mo ng honor. Kasi hierarchy yun eh. God, man, woman. Naglambong ka o mahaba buhok mo. So, ino-honor mo yung men. Kasi utos ng Diyos. Pinutulan mo. Tapos nagpe-perform ka ng worship. Tanong, vain ba yun? May halaga ba yun sa Diyos? Kahit maputol pa yung lated mo dyan, kakasigaw ka dyan, kahit na anong palo mo dyan, kahit anong galing mong tugtog dyan, kung may isang point ka, ano sabi ng Biblia, mga kapatid, sa nakakaalam na mabuti, at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya. At one point, ha? Pero ganda ng worship mo. Pero at one point, meron kang hindi ginawa. Vain yun sa Panginoon. Kaya sabi niya, in vain, they do worship me. Hindi kailangan ng Diyos, mga kapatid, yung galing natin talaga. God can give us galing, ability. Ang gusto ni Lord, yung perfect heart. Hindi mo isang pray lang ni Hezekiah, Lord, remember me how I walk with Thee with pure and perfect heart. 15 years kagad ang additional. Tignan mo ha, si Isaiah, sabi ni Prophet Isaiah, hari, mahal na hari, patay ka na daw, handa mo na yung mamatay ka na. Tsugi. Umalis. Hindi pa nakakalabas ng templo si Isaiah, mga kapatid, pinabalik ng Lord. Balik. Sabi mo, dinugtong ako ng 15 years. Balik siya. Ganon kabilis ang Panginoong tumugon sa panalangin ng tao mayroong matuwid na puso, mga kapatid. Isang pray niya lang, paimo-imo pa yon, mga kapatid. Pero God is good. Nakikinig ang Diyos sa panalangin, mga kapatid, ng taong matuwid. Kaya kung babalikan natin dito, mga sabi ni Paul, I myself should be a castaway. Ayaw kong gagawa ko na mayroong hindi ko nadidisiplina sa sarili ko. Workers who have been redeemed fulfill God's purpose in their work. Ang mga taong naligtas ay finufulfill nila ang work, ang purpose ng Panginoon. Kaya, paano ba yun? Workers who have been redeemed. Mga anak ng Diyos, mga tagapaglingkod, na niligtas ng Diyos, ay na-fulfill nila ang work, ang purpose ng Panginoon. O tayo yon. Mga worker tayo ng Panginoon. Na-fulfill daw natin ang purpose ng Panginoon through our works. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga kapatid, huwag tayo mandaya. Huwag tayo mandaya ng tao. Kasi, na-redeem tayo ng Panginoon eh. Always do good works.
Be fair. Work with excellence. Parang ganito eh. Lahat tayo, di ba, may ginagawa sa mundo. Lahat tayo may trabaho, mga kapatid. Sa bahay man or sa trabaho o saan man, may trabaho ang tawag dun, mga kapatid. So pag tayo daw ay may ginagawa, as long as we are active, we are fulfilling the purpose of God. Di ba anong sabi niya kanina sa Genesis? Multiply, replenish the earth, subdue the earth. Work yung utos niya. So, ibig sabihin, ang inaasahan niya sa tao, nakikinig po ba kayo? Inaasahan niya sa tao, may ginagawa. May ginagawa. So, pag may ginagawa tayo, ano man ang ginagawa natin, yan ay fulfillment niya ng purpose ng Panginoon. Ayon ng Diyos sa tayo ay slack. Tignan nyo, may verse dito mga kapatid. Proverbs chapter 10 verse 4. He becometh poor that dealeth with a slack hand. But the hand of the diligent make it rich. Pag ikaw ay masipag, diligent ka, yayaman ka. Pero pag ikaw daw ay, ano yung word na slack, mga kapatid? Kung yung kamay mo daw slack hand, ano yon? Pabaya. Sa Hebrew word yan ay, yung slack na yan ay daya. Pag ang kamay mo madaya, magiging mahirap ka. Madaya. Pastor, kaya nga yumaman kasi madaya siya iba naman ibig sabihin dyan. Maaring yung poorness na sinasabi dyan, spiritually speaking. Kaya maraming yumayaman, out of daya, pero tingnan mo kanilang spiritualidad, mahirap. Kaya huwag tayong gagawa, mga kapatid, ng masama. Kaya nga sinabi ni Galatians, di ba, ni Paul, let us not be weary in well-doing. Let's be fair. Maging patas tayo, mga kapatid. Huwag tayo nang dadaya. Patas lang dapat. Amen. Paano ba i-apply yun? Just right and equal. Be equal. Paano natin i-apply yun? Pag, di ba, napansin niyo mga kapatid na mayroong parable si Jesus Christ sa mayroong nag-work sa kanya, maaga, nakipagkasundo. Okay, sige, ito kontrata mo. Tapos mayroon siyang tinawag na bandang tanghali na. Tinanggap ang trabaho. Meron siyang tinawag at the end of malapit na matapos yung trabaho, yung araw, tinawag niya nagtrabaho. Nung swelduhan na, tatlo silang pantay. Fairness ba yun sa Panginoon? Si Jesus Christ yung nagsabi doon. Fair yun. Para sa Kanya. Anong point niya doon, mga kapatid? So, ito kasi, di ba yung sinasabi ko nung nakaraan, yung word na entitlement. Kasi, ako yung unang tinawag Mas marami akong natrabaho. Kaya dapat mas marami akong nasweldo ho. Ito siya kalahating araw lang. Dapat kalahati lang yung sweldo niya. Pero ako buong maghapon ako nagtrabaho. Dapat buo yung sweldo ko. Siya kalahati lang dapat. Ang point ni Lord doon, who will decide? You agree with me, sabi ni Lord. Tumanggap ka, tinanggap ko ang kontrata na susweldohan kita ng ganitong halaga sa isang buong maghapon. Ngayon, meron akong tinawag, kalahating araw lang, pero yun din ang kontrata namin, pumayag din siya. So, fair si Lord doon. Kasi may kontrata. May usapan. May binding. Whatever you bind on earth will be bounded in heaven. Whatever you lose on earth will be loosened in heaven. So, yun yung, kaya mahalaga mga kapatid, yung agreement ng tao dito. Agreement niya sa langit. Yung sinasabi, Pastor, pag kinasal, bakit ganun? Binding ba talaga? Yes. Kasi lahat ng pinagkasunduan ng tao dito, tinatatakan ng Diyos yung kasunduan. Kasi ang Diyos mahilig sa dokumento, kaya nga may Biblia
Kaya sa Bible din, mga kapatid, makikita mo, may listahan na may aklat ng buhay. Aklat ng buhay? Aklat? O, ang Panginoon natin, mga kapatid, mahilig sa dokumento. Documented ang lahat. Kontrata lahat, mga kapatid. Kaya yung word, yung word of God, binabasa natin, documented ng Diyos yan eh. Di ba? Kaya nga sinabing, di ba, in the beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God. Kasi nga, He is the Word. He is the binding. Siya yung nagbabind, mga kapatid. Everybody say Amen. So let's always think that whatever we do is for the purpose of God. Ano man ang ginagawa natin, mga kapatid. Even in the kingdom of God, work will be continued. So kung may trabaho tayo, may ginagawa tayo mabuti dito sa lupa, pagdating pa sa langit, Pastor, may gagawin pa rin ba tayo doon? Anong sagot nyo? Hala! Lahat ng meron, sabi ng taas ang kamay, lahat may gagawin. Sige, baba ang kamay. Lahat ng naniniwalang walang gagawin sa langit, pagdating na, taas kamay. Hindi the work na trabaho. Nagpapawisan. Okay. Ha? Puro worship na lang. Nagkakain doon, no? Walang kain-kain. Worship lang. Walang trabaho, gano'n. Ano sa opinion nyo? Meron ko yun pa rin. Depende kay Lord. May holiday kaya doon? May Christmas. Okay. Revelation chapter 22 verse 3. Revelation 22 verse 3. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. Ay, meron nga. Magsaserve pa rin tayo. Isa pa, Matthew 25:21. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Ruler. May gagawin ka. You rule. Ano pang ginagawa ng ruler? Nag-oversee. Susukat. Alam nyo, hindi ko alam kung malalangit kaysa ginagawa niya. Ang gagawa ng ruler, pansukat po. Ayun, hindi ko alam kung malalangit kayo. Kaya nga eh. Ginawa. Oh. So may work tayo doon. Kaya kung tayo dito hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo, anong gagawin natin doon? Hindi siya parang, ay, salamat, nasa langit, na-relax na ako. Hindi ganoon ang langit, mga kapatid. May New Jerusalem, may new heaven and new earth. New earth. Bagong mundo. So kung may earth, alam mo meron sa earth. Kaya nga mayroong buildings, may mansion. Amen? So may work. Pero walang sin doon. Wala nang kasalanan. So we can enjoy, mga kapatid. Yung alam niyo, pag nararamdaman niyo, pag napupuspos kayo ng Holy Ghost, yung pagkatapos, yung pakiramdam, yan ang magiging habang buhay na pakiramdam ng tao sa kalangitan. Napakapayapa. Alam niyo, pagkatapos umapuspos ng Espiritu Santo, kahit wala kang ulam sa bahay, ang saya-saya mo, mga kapatid, no? Kahit wala kang trabaho, kahit wala kang pera, tapos napuspos ka ng banal, iba yung pakiramdam, payapa. Yan ang panghabang buhay o eternal na pakiramdam ng tao sa langit. Wow! Ang sarap nun, mga kapatid. Sa impyerno, kabaligtaran. Lahat ng takot, hirap, hinagpis, lahat na yung sama ng loob, hinanakit. Ano yung mga gusto natin itago? Pang-impyerno yun eh.
Pang-impyerno yun, sama ng loob, hinanakit, paghihiganti, pang-impyerno yan. Isipin mo, yan din yung pakiramdam mo sa impyerno pag napunta ka doon. Eh di walang kapahingahan doon. Di ba, gano ka nakakapagod, ka-stressful yung ganun, meron kang hinanakit, sama ng loob, etc. Di ba nakakapagod? Bukod sa nilalamon ka ng apoy dyan at may uod na kumakain sa'yo na hindi mamatay-matay, diba? Yun yung hirap doon. Nagngangalit. Bakit? Ano ba ang reason na ang ngipin ay nagngangalit? Sobrang sakit. Talagang nakagat mo yung ano mo doon, yung ngipin mo talaga halos madurog. Gnashing of teeth, diba? Pag may natutulog, may nagngingit, nagaganon-ganon ng ngipin. Ngingilo ako. Meron katabi ako dati na may nagaganon ng ano, kinakain niya yung ngipin niya. Natutulog. Ganon, mga kapatid. Grabe, no? Ayaw natin doon, mga kapatid. Ayaw natin doon. Okay, let's work on the work of the Lord, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. So let's always ensure, tapusin ko lang that you involve God in everything you work on. Siguraduhin na ang Diyos ay kasali sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Because we don't want that our work will be in vain. Anong sabi ng Biblia? Except the Lord build the house, they labor in vain, or empty, or worthless that builds it. Maliban na ang Diyos ang magtayo ng bahay, ang kanilang ginagawa ay walang kwenta. So, magtayo ng bahay. Bahay mong literal, bahay mong negosyo, bahay na pag-aaral, lahat ng tinatayo mo, lahat ng binibuild mo, isama mo si Lord. Psalms chapter 127 verse 1, except the Lord, maliban na ang Diyos ang magtayo ng bahay, except the Lord build the house, they labor in vain that builds it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Maliban na ang Diyos daw ay mag-ingat ng syudad. Ang Diyos ang magbantay. Sabi nga nun. Paggising mo dyan, sabi nga nun, pag hindi Diyos ang nagbantay, paggising mo, wala nang lahat. Ubus na. Kaya natin magbantay ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo yung pag-iikapo natin, parang out of topic, pero may sama ko lang, mga kapatid. Basahin yung maigi yung book of Malakay. Di ba sabi niya, and I will, yung sasawayin, I will pour out? Malakay chapter 3, verse 10, 11. I will pour out. I will pour out. Minus yung maginakaw. I will rebuke. I will pour out. Napuno. At tinan nyo, I will rebuke. So, siya yung nagbabantay. Siya kasi yung nag-hold, siya yung nagre-rebuke, siya yung sumasaway. So, siya yung nagbabantay. Balikan mo sa verse 10. Verse 10. Diba yan yung sinabi niya, bring ye all the storehouse, and I will not open you with the seven, and that there shall be no room enough to receive it. So, sinabi niya yung utos. Pagdating sa verse 11, sinabi niya yung conditions niya. Sabi niya, sabi niya, verse 11 says, and I will rebuke. Dinugtong niya, and, pagkatapos mong gawin ito, ako naman. Tapos mo na yung part mo, ito part ko. I will rebuke, I will watch, I will be the watchman. Sabi niya, akong tagapagbantay. Kaya, except a man build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city. Maliban ang Diyos ang tagapagbantay mo, mawawala lahat ng meron sa'yo. Kaya ang tithing is part of God is keeping you, keeping your city, your watchman. God is your watchman. Tagabantay siya. Mga kapatid. Kaya maaaring sa iba, hindi pa nila yan tanggap, hindi nila maintindihan. Pero gawin nyo, mga kapatid. Mapapatunayan ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Everybody say amen. So, again, ensure that God is involved. God works with men to accomplish His purpose.
Katulad kay Paul, mga kapatid, gumamit siya ng tao. God works with men. Ang Diyos nagtatrabaho kasama ang tao. Gagamitin niya si Apostol Pablo. No? Tinawag niya si Apostol Pablo. Alam niyo si Apostol Pablo, mga kapatid, terrible yun sa mga mananampalataya. Malupit yun. Pero ba't siya ginamit ng Diyos? Kasi ang katotohanan, ang tao ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kapakanan. Matapos ang kanyang purpose, mga kapatid. So, God is also giving men the ability to accomplish the work. Pag ang Diyos may gustong ipagawa sa iyo, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan. Everybody say amen. Kakayanan. Ang Diyos nagbibigay ng kakayanan. That's why we should always depend on God to accomplish His will. We should always depend to God. Palagi tayong dapat nakadepende sa Panginoon para ma-accomplish ang kanyang kalooban. Ang abilidad po natin galing sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan para tayo yumaman, sabi ng Deuteronomy chapter 8, di ba? Remember that the Lord, thy God, it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. So, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Kaya pag may kakayanan ka na binigay ang Diyos, think about it. Wala namang kakayanan, pastor, ito lang kaya kong gawin eh. Binigay ng Diyos sa'yo yan. Kasi meron siyang gustong i-accomplish. Driver lang ako, pastor. Naku, hindi nyo lang alam. Kailangan natin ng maraming driver. Darating ang panahon, mga kapatid. Ang mga sasakyan dito ng care, parot pa rito, mga kapatid. Paikot-ikot dyan. Nagsusundo ng mga bisita, ng mga kapatiran. Driver lang ako, pastor. Yan. Ma-accomplish mo ang will ng Panginoon kung ikaw ay sensitive, mga kapatid. Ito lang kaya kong gawin, pastor, yung palinis-linis na ko. Magsasawa kang linisin yan. Baka isang linggo, hindi pa matapos linisin yan. Wag mong sabihin wala kang kakayanan. Ito lang ako, pastor, katulad yan, si Maria. Siya ang nag-ano sa atin, tinuturuan ni Brother Paul. Darating ang panahon, malaking mixer na yung nandyan sa'yo, sister. Malaki pa sa'yo. Malaki pa sa'yo. Diba? So, unti-unti. I'm trying to say, mga kapatid, yung ginagawa natin ngayon, this is just really a practice. Preparation ng Panginoon sa mas malaki pang gagawin natin. Yung the way how you worship dito, yung pagtugtog ninyo, parang, okay na yan. Hindi pa okay yan. Kasi pag yan pinerform ninyo sa malaking lugar, baka sabihin, kapusing kayo. Okay na itong performance namin. Okay na itong turo ko sa Sunday school. Naku, ilan ang Sunday school room doon? Baka malula ka. Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid. This is just a preparation na gustong gawin ng Panginoon. That's why we should always depend on God to accomplish His will. Huwag nating hayaan na yung sarili nating kakayanan ang mangibabaw. Gusto natin palagi yung kakayanan natin ay binigay ng Diyos. Pwede mo i-post Deuteronomy chapter 8 verse 18. Thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant. Tignan nyo ha, ginigyan kanya ng power, binigyan kanya ng kakayanan, tignan mo yung sumunod na sinabi niya, that He may establish His covenant. Kung hindi kanya, ganito yun, mga kapatid God can establish His covenant with or without your help. Pero dahil living by grace tayo, mga sa biyaya ng Diyos, kahit kaya naman gawin isang bagay na wala ang tulong ng tao, imagine niyo, mga kapatid, binigyan ka pa niya ng part. Ulitin ko, mga kapatid, kaya niyang gawin ang isang bagay na walang tulong ng tao. Pero, binigyan pa niya tayo ng bahagi para makatulong tayo na ma-accomplish yung gusto niya. Bakit? Ang tanong, bakit nga ba, pastor? Bakit? Because God wants to share the glory. Again, di ba we are the glory of God? Naalala nyo? YLTS?
We are the glory. We are created for His glory. Kaya dahil tayo yung magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian, kaya ginagamit tayo ng Panginoon. Amen. Yung bang kutsara, pag ginamit siya, matutuwa siya, salamat, talaga ako nagpabusog sa boss ko. Ginamit niya ako. Mali. Kasi kahit walang kutsara, kayang mabusog ng boss mo. Ako yung ibig ko sabihin? Kaya wag mong agawin yung glory. Wag nating agawin yung glory. Ginagamit lang tayo ni Lord para ano? Para sa kanyang covenant, para sa kanyang kagustuhan, para sa kanyang pleasure, mga kapatid. Para sa glory ng Panginoon. Maliwanag po yan, no? Sinabi niya. Nagbibigay siya ng ability. Ito pa, last verse before we pray. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Not that we are sufficient of ourselves. Pansinin niyo maigi, mga kapatid, magtatapos tayo dyan. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Ulitin ko. Not that we are sufficient of ourselves. Hindi dahil tayo ay may, yung word na sufficient dyan, mga kapatid, yung sufficiency. Ang word na yan, ang ibig sabihin niyan ay ability. Sa Greek word, ang word na sufficiency ay ability. Kaya tinan niyo maigi. Not that we are able of ourselves to think anything as of ourselves, but our ability is of God. Kaya alam si Paul, ano siya? Ay, kinukuha ko yung mind ni Paul, mga kapatid. Bakit ganun siya kasubdued? Bakit ganun siya kasoaked? Nalublob siya sa Word of God, sa promise of the Lord. Sa lahat ng ginagawa niya, mga kapatid, palagi niyang ino-honor si Lord. Pansinin niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi naintindihan ni Paul, sabi niya, no. Kaya nga sabi niya, siya lang ang tanging nakapagsabi sa lahat ng mga disipulo nakapagsabi na yung kanyang mga natapos, it's all dung. Lahat yun ay dumi. Lahat ng meron ako, sabi ni Paul, lahat yun ay dumi. Walang pakinabang yan. Tsaka mo maririnig sa kanya sinasabi niya, my sufficiency, my ability is not of myself. Because my ability is of God. Galing sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, masarap magpagamit sa Panginoon. Lalo tigit, alam mo yung reason kung bakit kanya ginagamit. The only reason is, He wants to fulfill His covenant. He wants to fulfill His will. Kaya alam niyo, mga kapatid, minsan may nakapagtanong, bakit anya ang buhay niya ay hindi maganda katulad ng iba? Bakit anya ang buhay niya ay puno ng pigati, di tulad ng iba? Pasok natin sa Word of God, mga kapatid. Merong isa nagtanong sa Panginoon, sinong may kasalanan, bakit siya pinanganak na bulag? Ang nanay niya o siya? Magulang niya o siya? Ba, sagot ng Panginoon, simple lang. Walang kasalanan ng magulang niya. Wala rin siyang kasalanan. Naging ganyan siya because for the glory of God. Ngayon, kung ikaw yung bulag, kung ikaw yung nabuhay ka for many years sa dilim, ikaw yung nakaupo doon sa labas na mamalimos ka na lang kasi wala kang trabaho, wala kang malang maitulong sa magulang mo, ikaw pa yung pinapakain, mag-iisip ka eh. Ano? Ba't pa ako'y pinanganak? Wala din naman pala akong silbi. Wala akong magagawa. Magkakaroon ka ng self-pity. Pero alam mo, i-apply mo dito yun. Walang bagay sa mundo na hindi pinahintulutan ng Diyos. Kahit na dahon na tuyo, na bumabagsak sa lupa, galing sa puno, kalooban ng Diyos yan. Walang hangin na humihip na hindi galing sa Diyos. Walang bagay sa mundo na hindi nirule ng Panginoon. And yet, here comes the blind man
Suffering. And then maybe you ask, sabi ng mga disipulo nagtanong, naguluhan din sila, bakit nga ba siya ganyan? And sabi ni Lord, because of my glory. Alam mo, pinagaling niya yun. Nung gumaling yung tao, ang lahat ng tao, marami nagpuri sa Panginoon, marami naniwala kay Kristo. Yung pala yung role niya. Babalik ako yung sinabi ko kanina. Kaya masarap magpagamit sa Panginoon kung alam mo ang reason kung bakit kanya ginagamit. Pero kung ikaw ginagamit ng Panginoon in any situation you have, tapos hindi mo alam yung kanyang plano, hindi mo alam yung kanyang kalooban, magkakaroon ka ng bitterness. Magkakaroon ka ng self-pity. Kung tinawag ka ng Diyos na ganyan, ganyan ka. Kung tinawag ka ng Diyos sa ganitong abilidad, ganyan ka. Lahat tayo may bahagi. Pero isang katawan tayo, mga kapatid. Ang sarap magpagamit sa Panginoon. Kasi alam mo na ang Panginoon ang isang araw na magkiklaim ng lahat ng glory. Whether you are suffering or maybe you are happy in your situation now, it doesn't matter with God. What matters to God is to accomplish His will. Sapat na sa atin tumanggap ng kaligtasan. Ano sabi ni David? Sabi niya, okay lang. Kahit na-usher lang ako sa langit, sa pintuan. Kahit tagabantay lang ako sa gate ng Panginoon, di ba? Sa pintuan daw ng langit. Kahit, ang sabi niya doon? Oh, doorkeeper. Kahit maging doorkeeper lang siya, okay na. Alam niyo mga kapatid, simple lang yun eh. Ang gustong ipaunawa sa atin. Whatever it takes, malangit ka lang, okay na. Alam mo, mamuhay ka ng mahirap sa mundo, pero malangit ka, okay pa rin yun. Magkikahos ka, magkaroon ka ng karamdaman sa lupa, ano man ang mangyari sa'yo dito, basta malangit ka, okay na okay yun. Ano mo naman yung mayamang ka, tanyag ka, pero hindi mo naman alam na, ikaw, hindi mo naman sigurado mapupunta ka sa kaharian ng Diyos. Kaya okay na rin eh. Doon na lang tayo sa pinakamababang kaisipan. Basta malangit ako. Whatever it takes, by all means, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Kahit anong sitwasyon ko, salamat Panginoon. Alam ko na ako ay papasok sa iyong kaharian. Thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Yan ang maririnig natin sa bibig ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So,